Hi everyone! Welcome po sa channel na to. And for today's video, gagawa po ako ng review regarding sa product ng Dazzle Me. So, ito, i-review ko today. I-share ko yung mga thoughts ko regarding dito sa product na to, yung experiences ko with this. So, ayun. So, if you wanna know kung ano yung mga nagustuhan ko or hindi ko nagustuhan dito sa product na to, then please do keep on watching. Matagal-tagal na naman tayong hindi nakagawa ng review video. So, ang pag-uusapan natin ngayon is itong Dazzle Me na product. So, ayan. Ginamit ko to sa video ko ng full face makeup. One brand full face makeup with Dazzle Me Cosmetics. So, ito yung foundation na ginamit ko doon. So, umpisahan natin dito sa packaging. So, ang packaging niya is ganyan. Kikita nyo ba? So, wala masyadong ganap. So, ito lang. Plastic lang siya, squeeze tube siya. So, ang ganap lang niya is ganyan. Kakaiba lang yung design ng packaging niya. Kasi parang sa Dazzle Me lang ata yung merong ganitong design ng packaging. So, ayan, pag ganyan siya. Ayan, tingnan mo, gamit na siya. So, ayan. Tapos, twist lang dito para ma-open. And then, may nozzle na ganyan. Wala na siyang ibang ganap. Ganun lang talaga siyang bote. Very travel-friendly siya. Kasi maliit lang siya. Ganyan lang siya. Tapos, may skinny siyang ganyan. Tapos, kasi maliit lang siya. Ganyan lang siya. Kasya siya sa mga pouch. So, very travel-friendly siya. Parang iisang size lang ata meron yung Dazzle Me. Kaya dito sa packaging, nagustuhan ko siya yung ganyan yung style ng nozzle niya. Kita niyo ba? Ayun. Para siyang meron ganyan dito. Ayun o. Very controlled yung paglagay mo. Hindi siya yung super natatapon. And walang leak dito sa packaging na to. So, sobrang natutuwa ko. Yan. Nalalak siya pag ganyan. Yan. Ayan, walang leak akong na-experience. Tapos, ayan, very controlled. Kasi meron pa siya, sorry, ang dumi. Meron pa siyang ganyan, no. Ayan yung feeling ko nakakatulong na makontrol yung product kapag in-squeeze mo siyang ganyan. So, ayan, no, wala. Wala siyang lumalabas pag ganyan. Pero pag in-squeeze mo ganun, doon pa lang lalabas yung product. So, nagustuhan ko siya kasi hindi matapon yung product, itong packaging niya. Kasi, hindi siya nag-leak. So, walang leak akong naganap dito. Ayun, super liit lang yun, diba? Ang cutie-cutie lang niya. So, next is yung formulation. Yung formulation niya, hindi siya watery, very creamy siya. Kita nyo ba? Creamy mousse type. Feeling, ano siya, nasa middle siya ng creamy and moussey. Kasi ganyan, no? Super thick yung formulation niya. Ayan, no? Ganyan siya. Super thick siyang ganyan. Thick, creamy consistency yung formulation niya. Careful lang sa paglagay kasi parang paglagay mo kasi parang pag napadami, medyo maputi siya. Pero nagbe-blend naman siya agad. So, ako ang ginagawa ko is konti-konti lang kasi buildable naman yung product mo. Kahit na creamy tong texture niya, hindi siya mabigat sa mukha. Actually, ayan yung suot ko ngayon. May mga ibang makeup na lang ako nilagay, pero yun yung suot ko. Kahit thick yung creamy and thick yung consistency niya, hindi siya mabigat sa mukha. Very lightweight lang siya. So, yung coverage niya is buildable medium coverage. Itong product na to, mas gusto ko siyang gamitin or i-blend gamit yung hands ko. Kasi mas maganda yung lapat niya sa skin ko. Kasi nung trinay ko yung mga sponge at saka yung brush, hindi ganun kaganda yung effect niya sa akin. Especially dun sa sponge, parang nabawasan niya yung coverage ng products. Kiniklaim nila semi-matte finish siya, pero for me, it's dewy finish. Kaya lang kasi ang ginawa ko, kasi ang powder ko ngayon is matte talaga. Kasi ayoko masyado ng dewy finish. Hindi mo na makikita, pero kapag nag-set na siya sa mukha, kapag bagong lagay lang, dewy finish siya talaga sa akin. Pero ang claims niya is semi-matte finish. Pero sa akin, dewy siya. Siguro dahil oily din ako. Pero, ayun,
for me, dewy finish siya. Tapos, sa longevity niya, as in, sobrang tagal nito sa mukha. Like, pag nilagay ko siya ng umaga, hanggang gabi, mayroon pa rin ako sa mukha. So, very tama yung kiniklaim siya. I think 12 hour ata yung inaano niya, yung kiniklaim niya. Pero, sa akin kasi kapag, for example, umalis ako ng umaga, tapos nandun pa rin siya sa gabi pagka-uwi ko. Long lasting na yun sa akin. Pero, ayun nga, claims nito is 12 hour. Pero, matagal na din talaga naglalast siya sa buong araw na ganap ko. Kahit na may pawis-pawis, meron pa rin talagang product na natitira dito sa mukha. Tapos, meron tong smell. Sobrang bango niya. Powdery scent yung amoy niya. So, kung sensitive ka sa mga scents or mga smell ng product, baka hindi mo magustuhan. Pero yung amoy niya is mabango. Kung ano mo siya sa amoy, mabango siya. Kasi powdery, parang baby powder. So, mabango talaga siya. Pero yun nga, kung sensitive ka, baka hindi mo magustuhan yung pagkabango niya. Kasi kahit nilalagay mo, naaamoy mo pa rin yung bango niya. Hindi ko alam kung bakit medium almond yung binigay nung sales lady na nakausap ko. Yun yung binigay niya sa akin. Medyo darker na siya. Ito yung isa, nagulat ako kasi darker shade yung in-offer sa akin. Kasi nung pumili ako, nagpatulong ako sa shade. Sabi ko yung normal lang. Neutral lang yung ano ko. Pero madalas kasi nasa lighter side yung mga foundation ko. Medium almond yung shade na binigay niya sa akin. Parang isa siya sa darker shade ata nito. Kung hindi ako nagkakamali. Pero surprisingly, effect siya sa skin ko. Nakakatawa, natutuwa ka doon kasi nga, minsan, kasi acidic din ako, so baka mag-oxidize siya sa skin ko. So, kung nasa darker side, mas dark siya sa akin. Pero hindi rin siya nag-oxidize sa akin, kahit na acidic ako. So, kaya nagulat talaga ako. Medyo kinabahan ako nung una kasi nga medium almond. Tapos, hindi ko alam kung meron tong skin adapt technology, di ba, uso na yung mga ganun. Pero feeling ko, kaya din siya nagiging parang one sa skin ko is, ang kiniklaim kasi nito is cover and correct. Baka may kasama tong correcting, di ba? May mga ganun ba? Or may skin adapting technology to. Basta yun, kasi tingnan mo, hindi naman siya super dark sa akin. Para lang talaga siyang normal skin ko. So, ayun, yung mga nagustuhan ko dito sa product na to is very lightweight. Tapos, hindi kasi ako ganun ka-fan ng mga foundation kasi nga mabigat siya sa face. Pero ito, hindi siya mabigat sa face. Pwede siyang everyday gamitin. So, ayun, kaya isa yun sa mga nagustuhan ko dito sa product na to. Ay, para lang siyang second skin mo. Tama yung kiniklaim nila. Kasi ang claim ata nila, skin-like finish or ano bang tawag doon. Basta ganun yung claim nila. Parang second skin mo daw. So, tama yun. Super agree ako doon kasi nga para lang siyang skin mo but better. Parang ganun siya. Pero kasi ako, may mga malalaking pimple marks ako. Hindi niya totally na siya, natatanggal. Pero okay na ako doon kasi yung mga ibang pimple marks na ayaw umalis, natatakpan naman niya talaga. So, ayun. So, very lightweight lang siya sa mukha. Ayun, nakaka-bright siya ng mukha, nakaka-fresh siya sa mukha. Kahit sa picture, maganda din siya sa picture. Parang fresh na fresh yung mukha mo kapag meron ka nito sa picture. So, ayun, yung isa yun sa mga nagustuhan ko. Hindi ka hulas, ganyan. Acne prone na ako ngayon. Pero, hindi ako nag-breakout sa product nito. So, ayun. So, yung medyo hindi ko nagustuhan sa product na to, number 1 is yung scent niya. Kahit sobrang bango niya, favorite ko yung scent niya actually. Ganyan yung mga gusto ko, mga baby scent, powdery scent, ganyan. Pero dito sa product na to, sobrang niya kasi, sobrang bango niya. So, ngayon kasi na acne prone na ako, yung may mga scent kasi medyo hindi ko na siya nagugustuhan para sa skin ko. Kapag ginagamit ko to, hindi naman ako nagkakaroon ng bagong pimples.
wala. So, kaya sinabi ko hindi siya nag-breakout kasi feeling ko ano ko na siya, yung nasa hormones ko, yung pimples na meron ako ngayon. Pero nga kapag ginagamit ko siya, hindi ako nagkakaroon ng bagong pimple or what. So, ayun nga lang, kaya lang medyo sensitive na tayo sa mga scenty smells, mga scents ng product. So, yun yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Kasi minsan kasi yung mga product, kapag nilalagay mo sa mukha, parang wala naman. Pero ito kasi parang meron pa rin. And yun nga, sobrang lakas ng scent niya na ang bango. So, next na hindi ko nagustuhan sa kanya is yung finish, dewy finish. Kahit sabi nila semi-matte, for me, dewy finish talaga siya. Yung pag mo, may shine effect siya. Yung iba, gusto yun. Personal, ano ko lang naman siya kasi hindi talaga ako fan ng mga dewy finish. Or yung meron ka dito. Although, maganda siya sa iba. Sa akin kasi, sa akin lang naman. Parang, since siguro oily ako, kaya hindi ako nasanay na yung shiny ganyan. So, ayun, kahit na may mga dislikes ako sa product na to, hindi naman feeling ko affected yun sa performance ng product. Kasi maganda naman talaga yung product na to. Highly recommended ko pa rin yung product na to. Sobrang unexpected na nagustuhan ko yung product na to. Kasi nga, bumili lang ako nito dahil gagawa ko ng one brand, full face, one brand makeup. And dapat hindi ito yung bibilhin ko. Yung isa, parang may isa tong variant. Yung unang-una nilang foundation, yung color violet, parang yun yung foundation nila. Pagbalik ko doon, nakita ko ito na. Tapos sabi nga ni ate, kasi mas maganda to sa mga acne-prone skin. Kasi may mga ingredients na pwede sa mga acne-prone na skin. So, sabi niya, ito na lang daw yung bilhin ko. Parang 245 ko ata ito nabili. Hindi ko lang sure. Ilalagay ko na lang sa screen or sa description sa baba yung price niya. Tapos, ayun nga, unexpected lang talaga na ito yung napili ko. Ay, ito yung nirecommend ni ate. Tapos sabi ko, sige, go na ako dyan since acne prone na nga tayo. Tapos yun, nagustuhan ko siya ng bongga-bongga kasi maganda siya talaga for me. So, yun, super recommended ko na itry niyo yung product na ito. So, that's all for my review dito sa Dazzle Me Acne Cover and Correct Skin Tint na product. So, ayun, sana matry nyo rin to. And kung na-try nyo na, i-share nyo sa baba yung experience nyo dito sa product na to. So, ayun lang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!